Ano to ba? It is an inference which the law makes so peremptory that will not allow such inference to be overturned. Hindi pwede yung overturn, hindi pwede kong try na ng klaseng presumption yan. Alpha, sir. Conclusive. Assumption. Okay, very good. Conclusive. Sige nga, kung naalala nyo ba? Anong klaseng conclusive presumption yan? Sir, Ha? split. Gusto pelin? Pais. Ay, Yan yung tenant. Ano yung tenant relationship? Saan yan makikita? Stopel by? Stopel by? Dito conduct. Yung stopel by latches, alam niyo naman na yan. Diba yung kanina yung di binayaran within 10 years yung lote sa likod, hindi na pwedeng bubiin niya. Stopel by latches. Another term na stopel by latches. Or still demand. Yun yung still demand or stopel by latches. Ano klaseng presumption to? Stand as true unless rebutted by contrary. Siya ang paniwalaan pero pwede siyang maribat. Disputable presumption, sir. Disputable presumption. The following are disputable presumption except, sige nga, lahat yan disputable. Di ba na isa-isa natin yung disputable? Alin dyan yung hindi kasali sa disputable? Early, sir. sir, sir. Right. Ano ang presumption yung pais na yan? Conclusive, sir. Conclusive. Okay, yun. Conclusive. Sige nga, kung naalala nyo pa. Yan. Ito yung gago. Ayan. Ano ang tanong dyan? Before 180 days, saan yung ano? Saan napunta yung bata? Former or latter? Okay. Former. Pero pag after 180 days, after 180 days, doon yun sa latter, later. Latter pala, later, later. Ano tawag dyan? Alpha, sir. Still demand. Alpha, sir. May mali yan eh. Still demand or ano still demands or sa palbelak chest, paras lang yan. Mali lang yung ano ko. Ay. Mali lang yung pag ano. Okay, punta naman tayo dito sa examination or presentation of evidence or examination of witness 13132. Examination to be done in open court. The examination of witnesses presented in a trial or hearing shall be done in open court. Ibig sabihin ng open court, pa-mute mga, di mo na ito na-explain ng pa-mute. Kasi nag-e-echo. Yung examination doon ng witness, dapat nasa open court. Ibig sabihin ng open court, ba? Hindi siya confidential. Pwede mag-attend kahit sino. Ibig sabihin ng open court. Oath, a form of attestation by which a person signifies that he is bound in conscience and that in case he does not tell the truth, divine retribution would follow against him. Yan yung oath, yung panunumpa. Pag hindi siya nagsabi ng totoo, baka makakarma siya. Form of attestation. Na pag hindi siya nagsabi ng totoo, baka magantihan siya ng karma. Affirmation, a declaration instead of an oath that the person will tell the truth. Na ito parang pananumpa din siya pero walang divine intervention, walang divine. Ito parang may pagka-religion tong oath, nanumpa ka. Parang may kinalaman yung religion, nanumpa ka sa Diyos. Ito affirmation, nanumpa ka lang na magsabi ka ng totoo, yun yung affirmation. Itong oath, nanumpa ka na magsabi ka ng totoo, pag hindi ka nagsabi ng totoo, baka makarma ka or ano ka, yun nga. Mga Diyos ang bahala sa'yo. Pero sa affirmation na, basta magsasabi ako ng totoo, pinag-iba ng oath sa affirmation. Proceedings to be recorded. Wala na yan. Huwag yung reviewin yan. Rights and obligation of witness. Familiarize sa mga body. Rights and obligation of a witness.
Ito yung right sa, di ba na-discuss ko na kanina, to be protected from irrelevant. Na-discuss ko na pala na to kanina sa pinaka, ano natin, rights and obligation by witness. Ulit na lang itong PowerPoint ko na to. Naulit, naulit. Kaya dito tayo. Order in the examination of an individual witness. Ito, yung una, ito yung pagkakasunod-sunod ha. The order in which the individual witness may be examined as follows. Ito yung pagkakasunod-sunod. Direct examination with the proponent. Ibig sabihin ng proponent, 5 minutes, ibig sabihin ng proponent, ang nagtatanong sa'yo na lawyer is kakampi mo. Diba? Diyan ka sa witness stand. Ano nagtatanong sa'yo na abogado? Lawyer mo, kampi mong lawyer. Yan yung una. Direct examination by the proponent. Next, after ka ma-direct examination, i-cross-examination ka naman ng opponent mo na lawyer, yung kalaban mo. After ka na-cross-examine, redirect examination ulit. O nung proponent, balik ulit sa kampi mong abogado. After ng redirect examination, recross examination ulit ng opponent mo. Kaya pagkakasunod-sunod, examination ng witness. Okay, direct examination is the examination in chief of a witness. O, in-examine mo yung witness by the party presenting him. Magkakakampi niya yan, direct examination. Ang nagtatanong sa'yo dito na examine, lawyer na kampi mo. Sa cross yun yung kalaban mo, na abogado. Laying the predicate, a process of cross-examining the witness by first laying a ground upon examination, and if denied by the witness, then by introducing evidence of contradictory statement to impeach him. Mga dito sa laying the predicate, tinetesting mo yung witness mo. Totoo ba na ganyan? Totoo ba yung sinasabi mo? Ngayon, kung nag-testify na siya, o ito, mali yung sinabi mo. Ito may ebidensya kami nagsabi na hindi. O pwedeng i-impeach yung witness. Malayas ka dito. Papatanggal yan sa korte. Yan ang laying the predicate. English rule. Yan. Redirect. Ulit sa redirect. Yun na yung ano mo. Yun na yung tatawag natin na kakampi mo ulit. After ito ng cross-examination, kakampi mo ulit na abogado. Then, nire-cross ka ng kalaban mo abogado. Calling the witness. Pag sinabing leading question, mga kapatid, leading question, a question which suggests to the witness the answer which the examining party desire. Yan yung leading question. Baga sinusubo mo na sa kanya yung tanong. Di ba sa araw na to, November 23, ikaw, di ba wala ka dito? Bawal yun, sinusubo mo na yung sagot. Bawal yan. Yung leading question, bawal yan sa direct, tsaka sa redirect. Natandaan niya, yung leading question, bawal yung leading question dito sa direct, tsaka sa redirect. Pero pwede yan sa cross, tsaka recross. Pag sabing leading question, ito ulit, yan, baka lumabas. A question which suggests to the witness na sinasabi, sinusubo mo na yung sagot. Wala ka dito ng araw na to. Bawal yun sa direct. Pero pwede yan sa cross-examination. Sa preliminary matters. Yan. Yan ang point, bawal yan. Ulit. Yung leading question, bawal yan siya sa direct, siya sa redirect. Pero pwede siya sa cross. Except, leading question, it is not allowed. Bawal siya, except, pwede siya sa cross-examination. Pero bawal sa direct examination. Pag sinabing misleading, mga buddy, misleading, dalawa yan kasi leading tsaka misleading. Pag sinabing misleading question is one which assumes as true a fact not yet testified to by witness. Mapinagpapalagay mo na totoo. Okay na ito. Yung misleading naman, buddy, bawal yan sa cross-examination tsaka sa recross. Pero pwede yan sa, bawal yan sa cross tsaka sa recross. Example lang misleading. How fast was the first car going when it smashed into the second car? This question implies that the first car is at the fault. Yung tanong na yan, gaano ba kabilis? Tinanong mo yung gaano ba kabilis yung kotse nung tinamaan niya yung isa? Di ba? Walang choice yung witness. Pag sinabi niya, hindi niya tamaan, o di kaya, ganito siya kabilis.
mga 100 km per hour. Oh. Sa tanong na yan, parang ini-imply na mali na agad yung first car. Sinasabi na mali yung first car kasi yung dapat ang tanong lang, tinamaan niya ba yung second car? Pag may, how fast was the first car? O, ibig sabihin sa ganyan pa lang, no, mali na agad. Sa tanong pa lang, mali na agad daw yung first car. Assume niya na, ina-assume niya na true yung fact na mali na yung first car. Dito, dapat hindi bawal yung ganyan para misleading niya. Impeachment of adverse. Pero pwede magtanong, sir. Okay, banat. Sir, dun sa may leading question, sa leader, proponent or opponents rin magtatanong. Hindi, sa leading question, buddy, sa leading question, yan o. It is not allowed. Bawal yan sa leading. Bawal yan sa leading question. Kasi sa leading mo, proponent eh. Bawal siya doon sa proponent. Pero, pwede siya sa opponent. Or sa cross-examination, pwede na siya. Yan yung leading question. Yan lang yung point. Yes, sir. Impeachment of a witness. Ang dami. Memorandum, ano na kasi ito mga bading. Pakimilak. Kasi tayo recording natin. Tanong. Yung kunay sir, Yung? yung hostile witness. Paano yun? Hostile witness. Pag sinabing hostile witness, ba? Yan na yan siya. Parang siya, yung suspect. Diba meron tayong interview tsaka interrogation. Sa interview, ginagamit mo lang siya sa witness. Pero yung interview ginagamit mo siya sa witness, pero yung interrogation ginagamit mo lang siya sa suspect tsaka sa hostile witness. Ibig sabihin ng hostile witness, yung witness na palaban na kampi siya sa akusado. Yung hostile witness. Parang may tinatago siya. Pero yung parang ayaw niya magsalita, yun yung hostile witness. A witness na parang ayaw magsalita. Kalaban. Yan yung ibig sabihin ng hostile witness. Parang ayaw niya magsalita kasi pabor siya dun sa akusado. Alam niyo naman doon sa QD nyo, bali ng class of documents, public, the private, official. Na-discuss ko na yan sa QD, sa forensic. Tsaka kanina. Yung ancient document, alam niyo naman yan, more than 30 years, di ba? O yung documents more than 30 years, consider siya as ancient. No? Malabi lang ng forensic, sa mga hindi pa nakabil na ima yan doon. Prima facie na, alam niyo na din yan, prima facie, no? Ano na lang to? Aldan. Prima facie evidence. Alone, unexplained. Pag hindi na-prone kadrik, yan papaniwalaan. Weight and sufficiency of evidence. Alam niyo na yan, preponderance, basic. Proof beyond reasonable doubt. Extrajudicial confession. Requisite so that extrajudicial confession may be valid and admissible. Voluntary. It must be made. Tanan na pinag-usapan nito mga extrajudicial. Extra sa labas. Umamin sa labas ng order. Para maging admissible yan, dapat voluntary. Dapat it must be made with the assistance of a lawyer. Kailangan may lawyer who is competent and independent. It must be in writing and must be expressed. May familiarize. Alam niyo na din yung circumstantial evidence. May requisite siya kanina. There's more than one. Basic. Substantial evidence. Power of the court. Wala na yan. Decision. Falso sinuno, falso sinuno. Ito mga bali. Pag nagsinungaling yung isang witness, sa affidavit niya, pag nagsinungaling siya, sa isang part lang, lahat na lang sinabi niya, hindi na papaniwalaan yun. False in one thing, false in everything. Pag nagsinungaling siya ng isang beses, lahat ng sinabi niya, hindi na yun tatanggapin. Falsos in unos, falsos in omnibus. Sagot mga bali, sagot. Court, sir. Examination of witness presented in a trial or hearing shall be done in open court.
Sige nga. Unless the witness is incapacitated to speak or the question call for a different mode of answer, the answer of the witness dapat bibigay niya ano? Maliban na lang daw kung hindi niya kaya magsalita. Paano, ano yung mode of answer ng witness? Dapat testimonial evidence. Ha? Ano yung testimonial evidence? Di ba? Galing sa person's mouth. Ibig sabihin, o pag sa mouth ng galing, ano yon? The answer of the witness shall be given. Hindi nyo ba alam yung bunganga? Ano ba yung bunganga? Testimony. O orally. Hindi pwedeng bodily, sign language. Maliban na lang kung ano, mute, kung pipe. O pwede bodily, body language. Pero sa general rule, dapat orally. Ano tawag dito? Pananumpa na magsabi na totoo, kaso may divine intervention, may divine retribution. Author affirmation. Out, sir. Oo, diba? Pag nanumpa ka lang magsabi ng totoo, affirmation. Dito kasi sa out may Bible kayo, nakaganon ko sa Bible, oh. Sa harap yung Bible or Quran. Yan yung oath. Affirmation kahit wala ka nang harap na Bible or Quran yan. Yan, lahat yan rights ng witness except, alam niya, hindi karapatan, hindi ito, right to walk out of court. Lakas ang tama mo, no? Yan. Sino yan? Sino yan? Sino yan? A person who gives evidence in a cause before a court. Also, a person whose statements and declarations under Yes, oath sir. are... Kaya anong definition niyan? Ay, very good. Definition ng witness, wala naman kay judge. Wala naman kay victim, di ba? Ano na to? Is the examination in chief of a witness by the party presenting him. O yung kampi niya, abogado ang nagtatanong sa kanya, ako nag-examine, ano yan? Direct. Direct examination. A process of cross-examining the witness by first laying a ground upon examination. Pag dininay niya, mag-present ka ng ebidensya para mapa-impeach siya na hindi siya nagsabi ng totoo. Ano tawag dyan? Sir. Tingnan nyo, a process of examining the witness first by laying the ground. Ayan ang mag-keyword na laying the ground. Laying the predicate. Alpha, sir. Diba? Pag dinilay ng witness, hindi yan, no? Pag magpakita ng ebidensya, ito, sinungaling ko, i-impeach witness. Tawag dyan, leading the predicate. Ano na to? Ano yung after ng cross-examination? Ano yung kasunod ng cross-examination? Ha? Direct, sir. Direct. Anong klaseng tanong to? Sinusubo mo na sa witness yung sagot? Ha? Leading question. Bawal yung leading sa direct. Ha? O, sagot. Leading question, it is not allowed. Din saan bawal yung leading question? Alpha, sir. Alpha. Leading question. Ano tawag dito? Ina-assume mo na na totoo, pero hindi pa na-testify, hindi pa nangyayari. Hindi pa napapatunayan, ina-assume mo na totoo. Anong klaseng tanong to? Misleading question. Saan bawal yung misleading? Dim, sir. Cross, sir. Cross examination. And May cross-examination. Anong tawag ito? A witness may be allowed to refresh his memory respecting a fact by anything written or recorded by himself or under his direction at the time when the fact occurred. Ano tawag dito mga police officer? Nag-take note siya sa pangyayari.
O pagdating niya sa korte, nakalimutan siya. Papayagan siyang basahin yung notes niya dati to refresh his memory. Anong tawag dyan? Ha? Ang tamang tanong dyan, present recollection, revive. Hindi ko na-discuss kanina. Present recollection, di ba? Yung notes niya dati, inaalaw siya na i-refresh ngayon. O ngayon, present. Present recollection, revive. Pwede ba magkodigo sa ano? Pwede ba masaya kodigo mo sa korte? Pwede. Present recollection, di ba? Yung na-take note mo dati. Ito naman. A witness may testify from such writing or record, though he retain no recollection of particular fact. If he is able to swear that the writing or record correctly stated the transaction when made, but such evidence must be received with caution. Ano naman to? A witness may testify from such writing or record, though he retain no recollection. Hindi na maalala yung nasulat nila na notes. Bawang tawag dyan, past recollection rin ba yun? Yung pinagkaiba ng present at past. Refresh, pag-refresh his memory, present. Ito yun, no recollection, din na maalala, past recollection recorded. Past recollection recorded. Anong klaseng dokumento? Without the intervention of notary public. Private document. Private set. Ito, ano tawag dito sa document na to? More than 30 years old. Ancient, sir. Bravo, sir. Ancient document. Sir, evidence which standing alone, hindi na rin Prima ba? facie, sir. Fasting evidence. Ano ang tawag dito? Means the presentation or introduction of evidence. O ito, evidence. Ano tayo? In-introduce ko evidence. Ano tawag dyan? Offer of evidence. Offer Offer of evidence, sir. Ano tawag dyan? Mga if documents or things offered in evidence are excluded, ano ba yung in-offer mo as evidence, in-exclude ng korte. Hindi na tatanggapin yan. Pero, the offeror may have the same attached to or made part of the record. Kahit in-exclude na siya ng korte, sabi mo, sige lang, kahit in-exclude, ikabit pa rin namin siya sa record, okay lang, ikabit pa rin namin. Masa part of the record. Anong tawag dyan? Tender of evidence. At lahat naman yung tender, juicy at dog eh. Anong sa tamang sagot dyan? Charlie. Ang pinatamang sagot yan, tender of excluded evidence sa evidence. Mali ang sagot. Manood kayo ng live ba? May mga mali sa PowerPoint ko, hindi nyo maano. Tender of excluded evidence. Yung hindi tinanggap ng korte, in-attach mo lang. In-attach mo lang. O, kaninang definition yan? Extrajudicial confession made by the accused and shall not be sufficient. Yung extrajudicial, hindi yun sapat. Kailangan siya ng suporta ng corroborated by. Lahat naman yan, corpus delicti. As well as spelling. Circumstantial evidence, alam niyo naman. Di ba? Is sufficient for conviction if Going, sir. Dr. Going. very good. Anong tawag dito? Written testimony of a witness given in the course of judicial proceeding. Written testimony na binigay na course of proceeding. Anong tawag dyan? Eliminate. Eliminate. Pwede, hindi siya pwedeng circumstantial. Deposition. Position. Deposition. Makinig kayo mga bati ha. Panoorin nyo pa rin yung set A sa LJ. Panoorin. Kasi may mga iba akong example. Doon may iba rin dito. Dito may mga bago. Dito may mga dati. I-masterin nyo yun. Pati yung set A. Para pulido kayo. Sa evidence. Tapos natin yung evidence. Na-imay na natin. Ang next natin. Makinig kayo. Makinig mo na kayo.
Natapos natin yung evidence, hindi ako makapag-continue sa inyo yung kasi may gagawin ako mamaya. May asikasuhin ako mamaya. Gusto ko sana hanggang mamaya. Mag-set ako ng panibagong araw para sa procedure, CGS sa Human Rights. Mag-update ako ba diya sa GC? Review kayo mamaya batak si Buddy perfect ka ba? Perfect ka. Mga kayo mag-set ako ng panibagong araw. Mag-update ako sa GC kung kailan tayo mag-live ulit sa procedure tsaka sa bukas kasi may pasok ako. May pasok ako